Gaya na napag-usapan natin ng nakaraan na tila nag-trending nga po yung tanong na naniniwala ka pa ba sa kasal? Marami po samot-saring mga haka-haka, opinion at mga naglipa na sa social media. Tara, tuloy po kayo. Ito po muli ang Click the Light. Yes po at magandang araw po muli sa inyong lahat, ating mga kaibigan, kapananampalataya at kabarkada, kaparokya, syempre mga clickers. Sa pagkakataon pong ito ay binabati po muli natin ang mga sumusunod. Syempre po yung mga lay Dominicas din po ulit, lalo na po yung mga nandyan po sa Saint Martin. Pahiram po muna nitong kanta na ito ha. Ito po ay magiging theme song po ng CFC Christmas Theme Song for 2023, Liwanag at Pag-ibig. Advent pa lang naman po, wala pa naman pong Pasko. Pinapatugtog lang po natin. At nung mga nakaraan nga po, pinag-usapan natin yung tungkol po sa kasal, no? Half pa lang po yun. Ngayon po, meron po tayong makakasama. At syempre po sa pagkakataon po nito, sabi ko nga po at pangako namin sa inyo, muli po ay makakasama natin ating bisita nung nakaraan. Wala pong iba, si Brother Joshua Arceo. Brother, kamusta? Ay, gandang buhay mga ka-Kickers. Hello po. Ayan, nandito na po muli si Brother Joshua na, well, for sure, welcome to the club. Diyos ko. Ba Yes, eto na. Bro, baka meron ka mga gustong batiin sa pagkakataong ito. Yes. Sa family nung magiging wife ko, Mhm. rather, Mhm. uh, si Mr. and Mrs. Santos. Hello po, good Mhm. morning po. At, uh, at ang community ng Knights of Columbus sa Kalumpit, gayon din ng mga altar servers sa St. John the Baptist Parish. Gandang buhay mga ka-Kickers. Ay, nalimutan kong batiin pala ang aking mga ka-couples for Christ po dyan po sa Espiritu Santo Shrine. Dyan po. Okay. So, Brother Joshua, nung nakaraan, pinag-usapan natin yung tungkol sa kasal, no? At ngayon meron tayo makakausap na kakakasal lang. At matagal na natin tong kaibigan, tong taong ito. At siguro hindi ko Wow. na patatagalin. Siya po ay ano ngayon, affiliated po sa Diocese of Imus. Tama kaya? Christian Values Integration Office. Siya Wow. po ay Program Officer. Papasukan na po natin si Brother Enrico o Jericho Macaranas Jr. Bro, magandang araw sa iyo, bro. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir Adrian and Sir Joshua. Yes, Good day bro. din po. Nako bro, ang dami natin mga medyo kailangang i-detalye lalo na po sa ating mga tagapakinig kasi nung to mga nakaraang linggo, lalo na ng mga the end of November, na pag-uusapan yung trending na tanong na totoo ba ang kasal? May celebrity na syempre malaki-laki ang impluwensya na masabing hindi daw siya naniniwala sa kasal. Although bagamat valid naman yung reason niya, no? Kasi madaming mga marriage breakdown at napapaligiran siya ng marriage breakdown. Pero siguro usisain natin. Pero bago yan bro, pwede mo pakilala muna yung sarili mo. Kailan ka nag-start mag-serve? O yung Ayan, general? in general, no, bata pa lang ako, no, na ako ay naglilingkod na sa simbahan, nagsimula sa pagiging altar server hanggang maging choir. Tapos nag-discern tayo ng bokasyon na ating tatahakin at sinubukan nating pumasok sa seminaryo, no? Tayo ay nakapagtapos din sa loob ng seminaryo sa Order of Augustinian Recollects. Pero of course, iba yung plano, iba yung kalooban ng Diyos sa gusto natin, sa plano natin. At Mm. ngayon, ako ay isa ng naging teacher
ng philosophy, ng religious education, and ng research. At ngayon, ako ay program officer ng Christian Values Integration Office ng Diocese of Imus Catholic Educational System. Kaya Mm. simula nung bata, hindi naputol yung paglilingkod, no, kung mapapansin niyo po. Oh, since Oo. then, no? Kasi, Since then. Oo. May since gusto itanong sa'yo si Brother Joshua. Dahil, lalo na, So, ikaw ay... Okay, sige, so, bro. ayun. Una kapatid, congratulations ha. Congrats. yeah. And nabanggit nyo po, naging seminaryan po kayo ng Order of Augustinian Recollects. So, paano nyo po na-discern yung, ang bokasyon nyo po pala ay pag-aasawa na hindi pagpapare? Hmm. Naku, napakagandang katanungan yan, Brother Joshua. Medyo nakakatawa yung aming love story, yung aming kwento, no, yung aking, sabihin natin vocation story kasi bokasyon din ng Totoo, pag-aasawa. yes. Hmm. No, dahil tayo ay nasa proseso ng pagpapari, no, tayo nag-aaral, tayo ay nasa loob ng seminaryo, talagang ibinuhos natin yung ating sarili sa ito na, gusto ko na talaga maging pari. At binibigay naman ng Diyos lahat ng biyaya. Hmm. Pero kahit yung plano natin, iba kasi yung kilos at plano ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Hmm. Hmm. Year 2020, ako ay dapat mag-exposure sa Palawan. Of course, bago ka mag-exposure, kailangan mo ng medical Oh. certificate, no? Kasi Mm. missionary ka, wala namang ospital doon sa isla. So, ako yung nagpa-check up dahil medyo parang may namamagang lymph nodes, no? Hmm. So, baka meron akong masakit ng ngipin or bulok. So, pero pagdating sa ospital, bigla na lang sinabi sa aktor na kailangan ko ng gantong mga laboratory. At ang lahat ng resulta, to cut the story, no, ako ay may cancer. Ako ay nagkaroon ng cancer, ng thyroid Hmm. cancer. At ang medyo masama pa doon, ito ay kumalat na sa aking buong liig. Ako'y Hmm. nagtataka dahil sa seminaryo, healthy living, no, wala naman akong iniinda, Mm. hindi ako Oo. payat, Oo. pero Ah, bigla akong may sakit. No, ano kaya ito? Sabi ko talagang para akong ano bang term doon yung mga makaluma, Brother Adrian, yung sinukluban ng ano ba yan, ng Langit langit at at nagkaroon na lupa. lang at Oo. lupa. lupa. Oo. Yes. No, parang gano'n, no? So sabi ko, Lord, ano ba ito? Ako'y nasa proseso ng pagbabari, binigay ko yung aking sarili. So ako tumahimik, no? Hmm. Adoration Chapel, talagang lumalim yung prayer life natin dito. Lord, anong plano mo? Hmm. So sige, tinanggap natin. Isa lang naman pinagdasal ko eh. Alam niyo po kung ano? Oh. Sabi ko, sige Sige Lord, po. wag mo lang akong papapangitin. No, kasi di ba, alam Bakit naman naman? natin, no, kapag ka may cancer ka, no, pag sinabi may cancer, iniisip ka agad ng ating mga kapatid, no, lalo mga may sakit, no, huwag kayong panghinaan ng loob. Sinasabi parang death sentence na yan, di ba? Parang ako Oo. malapit ka na, parang ganyan, no? Tapos magkikimo ka, mawawalan ka ng buhok, mamamayat ka, mag-iiba itsura mo. Kaya sabi ko, Lord, please, huwag mo akong papangitin, okay lang. Pero dininig ng Diyos yan, ha? Lahat ng treatment, lahat ng operation, wala nagbago sa itsura ko, no? Hmm. May konting Mhm. nalagas, pero hindi, no? Talagang nag-iba. Then, okay, so, baka humaba tayo yung oras nyo. Napapasarap No. ako ng So, kwento. ayan. Okay, so after nun, no, ako'y nagbakasyon. Sa aking pagbabakasyon, pandemic na dumating si COVID. So yung aming parish priest sa Cavite ay 80 years old, 80 mahigit na. Hindi siya makalabas. So sabi niya, oh, yung mga seminaristang nakabakasyon, diyan sa mga subdivision, kasi yung area namin ay puro subdivision, kayo Oo. naman ay mag-bless ng patay, mag-bless ng ano, bibigyan ko kayo ng pahintulot kasi hindi ako makalabas. Sabi niya, basta Hmm. may pahintulot ng parish priest. Okay. So ano na ako doon. After a year, no, sinabihan na ako ng order na brother, because of your health condition, hindi ka na makakapagpatuloy sa formation. So panibagong sama ng loob, Hamon. Oo. kalungkutan, Ouch. no, Opo. hamon, Hmm. challenge talaga. Lord, ano ba ito? So after nun, pinagdasal natin. Kasi nga, siyempre, lahat naman ay kinukonsulta natin sa Panginoon. Lord, anong plano mo? Anong kalooban mo? Sige, ituro mo sa akin gagawin ko.
So, Mm. yun yung ating panalangin. So, yun, after tayo nagdadasal, sanabi na hindi na tayo magtutuloy. So, meron kaming parang certificate sa order na parang, may parang ID, no, na yung Mm. pagiging seminarista mo. Mag-e-expire na ng 2021, August. So, Mm. sabi ko, sige, hindi na ako mag-practice, hindi na ako mag-serve. Mag-ordinary na lang ako na katolikong Laiko. Kristiyano, no? So, kung if ever, na laiko, if ever na maging lay minister, extraordinary Mm. minister, maging lector, no? Open naman tayo diyan. Pero hindi na ako magaganito. So, June Mm. 2021, may kumakatok sa amin, lalaki. Mm. Siyempre, sakristan ka pa lang, seminarista, tawag sa'yo, father na di ba, ng mga Oo, tao. oo, Alam niyo po oo. yun? Kayo, mga naglilingkod din kayo. True. Sakristan, father, pwede bang bindisyonan mo yung bahay namin? Sabi ko, nako, matatapos na po Oh. yung ano ko kasi dumating na. Explain ko, ganyan, ganyan. Hindi na po, sa parish po, baka meron mo pang lay minister. Mm. Hindi, ikaw na lang. O sige, pinagbigyan ko. At hindi ko alam, no, doon ko palang makikilala yung aking mapapangasawa. Ah, No? Dilagay talaga. sa Dinaanan akin. pa agad ni Naging Lord. daan po. Oo. Oo, Dumaan pa dun. tindaan yun. Tapos, oo, basbas tayo, no, na pang-lay, no, pang-lay minister. Nakita ko siya doon. Ayan na, nako, kumbaga sa term ngayon ng mga kabataan, naispatan ko na. Aba, may Oo. babakantang babae pala rito sa subdivision. No? Naispatan ko na. Pero siyempre, pari iting sa atin, so ano tayo, no? Mabait, no? Mabait, oo. Oo, Mabait. magandang araw po. Oo. Minsan nagbe-bless pa eh, no? Magandang Kahit araw po. seminarista pa Ganyan, lang. ganyan. Oh, Mm. totoo Tsaka yan. mataas na yung degree of Brother respect, Adrian, di Mm. yung ba? nanay niya, yes, opo. Tapos, ayun na. So, nag-bless tayo. After nun, hindi na pa natin, konting kwentuhan lang. Tapos, nagdasal tayo, Lord. So, patuloy ako nagtuturo sa school. Lord, anong plano mo ba sa akin? Parang medyo kinilig ako ng konti. Parang ganyan, no? Kilig ng konti. So, after, kumatok na naman yung tatay niya. Sabi niya, Father, pwede ba bindisyonan mo yung bahay ng anak ko? Sa kabila, dito lang din sa subdivision. Pumunta ako, pero wala siya doon. Naku, medyo nalungkot ako, Lord. Parang hindi siya. No? Parang hindi mo ata kalooban ng pagtagpuin kami. Parang ganyan, no? So Mm. after noon, after July 2021, kumatok na naman. Sabi ko, hindi na po talaga. Hindi na po talaga. Punta na lang po kayo sa parokya. Tawag na eh. So, sige na nga. Last na po kayo. Ano po ba iyon? Basa mo yung kotse ng anak ko. Kaninong anak? Sinong anak? Tapos binanggit niya na yung babae. Sige, pumayag na ako. No? So, magkita na kami ulit. At simula noon, nagkaroon na kami ng communication, naging magkaibigan kami, no? At inopen ko na, no? At pinagdadasal ko, ito na ba? Ito na ba, Lord? Ito na ba? So, binigay naman lahat ng tanda, lahat ng biyaya para sa bukasyon ng pag-aasawa, naging klaro naman ng lahat, Mm. kaya itinuloy ko ito. Itinuloy na namin ito. So, Yung yan yung binasbas yung istorya. binasbasan mong sasakyan, dinadrive mo na ngayon. Ngayon, ayan, gamit ko. Pero Well, ang ganda nga ng love story, ano. mm. Ganda. Sige. So, speaking of speaking of that love story, kapatid, ano, from former seminarian's point of view, ano nga ba ang for you, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kasal base na rin sa turo ng simbahan? Mm. Oo, kasi Ang kasal, no, para sa akin, una, of course, sabihin sa akin ay sakramento, no? Ang kasal ay sakramento. Pero bago tayo dumako sa sakramento, ito muna ay isang bukasyon, no? Isang panawagan ng Diyos, isang tawag ng Diyos. mm. Hindi naman natin ito parang sinasabi ng lahat, no? Sinasabi ng isang influencer, isang artista, ito ay isang papel lamang, isang kasunduan lamang. Pero sa pananaw natin, sa turo ng simbahan, ito ay isang bukasyon. Ito ay tawag ng Diyos sa lahat. Una, pagpapakabanal. Pero sa ating pagpapakabanal, maraming paraan.
no? Maaari kang maging pari, maaari kang maging madre, maaari kang maging relihiyoso, maaari maging single forever, no? At Mm. ito, yung pagpapakabanal pa ay yung pag-aasawa. Kaya siya ay tinatawag na sakramento, no? Isang Mm. natatanging biyaya o tanda ng biyaya ng Diyos. So, tinawag tayo ng Panginoon, inibitahan tayo sa ganitong buhay, pero of course, mahalaga yung discernment, no? Yung ito na ba talaga? Ito ba talaga hindi lang ito nararamdaman no? Isa itong matured decision. At the same time, yung inspirasyon galing sa Diyos. Hindi Mm. inspirasyon na galing sa kita ng laman, kakilig-kilig lang na pakiramdam, kundi isang grasya na mula sa Diyos. Mm. Alam mo bro kasi hindi na iintindihan din ng karamihan no na ang isang pamilya ay tinatawag din nating Simbahan. simbahan, domestic church. Kaya Oh. kapag tayo nabuo tayo sa pamamagitan ng sakramento ng matrimonyo, tayo bilang mga may asawa, tayo yung parang masabing pastol, nagpapastol sa ating pamilya. Kaya talaga Pamilya. napaka Yes. hirap, no? Mahirap din na ano na pasanin. Kasi naalala ko si Brother Jericho yun eh. Siya yung nagsabi sa akin ito. Siguro mga 10 years ago, tagal-tagal na pala yun. Na parang ikaw nag-share sa akin na yung parang oath ba yun? Yung pangako ng isang magiging na i-install na kura paroko. 'Di ba pag magkakaroon ng installation of parish priest, parang ikaw yata yung nag-share sa akin nung natatandaan ko na parang part ng pangako nila, I'm not sure or parang part ng kanilang commitment ay pangalagaan ng kaluluwa ng lahat ng mga parokyano sa kanilang teritoryo. So, kung ang isang parish priest ay ganun, tayo pala bilang isang may asawa at Giging tumanggap haligi ng tahanan. kahaligin na tayo, ganun din ang ating may bahay. Tayo din pala ang nasa pananagutan din pala natin ang kaluluwa na nasa domestic church natin, di ba? Napaka bigat na na responsibilidad. Pero bro, anong masasabi natin sa mga nangyayaring marriage breakdown? Kasi alam naman natin na yung ibang mga tao, lalo na yung ilang celebrity, maliban dun sa isang sumisingit, may sumisingit kasi na isang social media influencer dyan na na nagpapakilalang pambansang, Mm-mm. well, Ayun. tagapagpalaganap yun na Pagpag alam mo yun, syempre yung environment ng mga to talaga may marriage failures. So ano masasabi natin sa kanila? Tingin. Actually, totoo yan. No? Isang realidad ng ating society ngayon, yung marriage breakdown. Ako ay produkto ng ang pamilya namin ay produkto ng marriage breakdown. Hiwalay ang Mm. aking mga magulang. Oh. No? At Tudo kasal sila sa bahan. No? Hiwalay sila because of first, economic reason. No? Naging OFW yung tatay ko. Second, immaturity. Bakit ko nasabi, sarili kong parents ito, bakit Mm. immaturity? Because 16 years old lang yung mother ko and 19 years old yung tatay ko. Nung pinanganak ako yung nanay. No? Hindi Mm. handa, hindi ready. No? Yung kaya itong kasal na ito, hindi lang siya isang piece of paper na o kaya yung sinasabi ng matatanda na parang kaning mainit na pag sinubo mo, iluluwa mo, no? Yung alam niyo Mm-mm. yung sabi Mm. ng matatanda na ito, no? Yes. Hindi. Dahil kailangan itong paghandaan. Since ikaw ay inimbitahan, so pag ikaw ay inimbitahan ng Diyos, paghahandaan mo, anong susuotin mo, ano bang tema ng okasyon na ito, parang ganyan, ano po. So ganun din yung kasal, paghahandaan mo. Kaya ano ba yung ng kasal? Yung requirement, no? Una, maturity, no? Of course, Mm. edad, no? Second is maturity, yung pagbibigay mo na ng sarili mo. Dahil later on, no, sa mag-asawa, maraming problema yung darating, no? Aminin natin sa hindi, no? Maraming problema ang dumarating at darating sa Oo. mag-asawa. Bakit? Dahil ito ay sakramento ng Diyos. Kung ang sakramento ng pag-ibig, ayaw ng demonyo
No, ayaw ng demonyo ng pag-ibig, no? Ayaw niya ng kapayapaan. So, sisirain ng demonyo na ang pamilya. Unang-una na diyan ang marriage. No? Kaya anong dapat, no? Yung mag-asawa, kaya nagkakaroon ng marriage breakdown, hindi nila ini-involve yung Diyos sa kanilang relationship. Pag magdesisyon sila, sarili lang nila. Ano yung masaya sa kanila, no? Saan sila natutuwa, pero saan yung Diyos doon sa relasyon. Kaya nga, hindi lang dapat sa West kinakasal ang isang Katoliko. Hindi, sa simbahan, sakramento, sapagkat may kaakibat itong biyaya. No, anumang problema ang dumating sa iyo, nandiyan ang Diyos. So ang sakramento ng kasal ay bounded sa pag-ibig. No? So Mm. yun yung nakakalimutan na pag mag-away, no, wala, decision kagad, no? Mm-mm. Alam Kaya mo, kinagandahan din sa simbahan, oo. meron tayong mga couples for Christ, marriage Yes, marriage encounter, no, encounter. to And Mm-mm. accompany them na ito ay hindi lang basta kasunduan o isang papel. Mm. Ang yes. sakramento. Hello, with respect do sa nagsabi no na isa lamang papel. Siguro dahil sa kanyang ang ah, kapaligiran. Painful ano. Oh, Yes. ako din naman sa paligid ko ganun din. At nakakatuwa ang ating bisita ngayon si Brother Jericho, produkto ng marriage breakdown pero Oh, naniniwala pa rin diba? sa kasal. Pero bro, Oo, diba? gusto ko lang mag-react dun sa sinabi ng isang social media influencer na nagpapakilalang pambansang tagapagpalaganap. At yun nga, pinorward sa atin nung nakaraan na totoo, iba-iba daw ang definition kasi ng kasal. Ganyan. Sa mga Kristiyano daw, ganito daw, sakramento. Sa mga iba daw, papel lang. Tapos, okay lang naman yun kung respetuhan lang ang opinion. Pero kasi yung nabanggit kasi na ilang billion lang naman kayo mga Kristiyano, huwag kayong feeling self-righteous. Teka lang muna. Parang ganito lang kasi yan eh. Pag sinabi ng magulang mo, eto, oh anak, pumasok ka sa bahay, umuulan. Kapag umuulan, baka magkasakit ka. Pag sinabi ng magulang mo na baka magkasakit ka, totoo yun. Tama, di ba, Brother Joshua? Nawala si Oo naman. Brother Jericho. Yun yung ulan. Pero sa iba, ang ulan, pwedeng Pandilig sa mga palay, pandilig. O. gano'n, di ba? Sa iba naman, kapag nakakarinig ng ulan, nakaka-relax. Yung iba naman, gusto Mm, naman ng ulan dahil relax. dahil Malamig. Oh, di ba? malamig. Di ba? Mm. Pero sa iba naman, ang ulan naman, medyo trahedya kasi lalo kapag hindi Lalo naman dito sa katibay Bulacan, di yung, ba? oo, hindi naman katibay yung Bahain. bahay tsaka bahayin, hindi din maganda. Iba-iba definition ng ulan, pero it doesn't mean na kapag sinabi ng magulang mong ikaw ay magkakasakit, ay mali na yon. Yes, it will Ito it naman will taong eventually ito, happen eh. oh, di ba? Ito naman taong talagang, okay, sige, ang dami kasing 1 milyong followers, pero alam mo yon dapat siguro, makokorek pa rin natin doon. Tsaka, sinabi na rin niya, sa mga Kristiyano, Sakramento. Sino ba yung subject? Kristiyano yun. Di ba? Yes. Kita-kita mo nga sa interview, may krus eh. Oh. Kaya it's our prerogative to correct kung ano man yung definition ng pagiging Christian married man, 'di ba? So Tsaka pero base sa oo. tsaka base sa shinare ni brother kanina, dapat din sana i-consider immaturity. Mm. Hindi lang porke let's say 22, 23 ka na pwede ka nang lumampas sa civil sa marriage license requirement, di mo na kailangan ng marriage consent. Hindi porke ganun, you're fit to marry na agad. Oo, No? oo. So base dun sa shinare nung pinupunto mong social media influencer, parang he is completely removing God from the equation. Oo. And Ah, sabi nga niya, what would you expect? That would eh, it work? Diba? kaya nga, 'di ba? So anyway, yun lang naman ang ating pasintabi lang po, no. Pero Tama. yun lang po ay bilang isang mga Katoliko na naniniwala sa kasal. Pero hindi po natin ini-invalidate yung sinabi ng celebrity. Kami po ay talaga nalulungkot din na gano'n ang Yes. kanyang pananaw kasi hindi naman natin siya masisisi dahil gano'n ang kanyang na-witness since then. Kahit sino naman siguro kapag very painful mawawalan ka talaga ng gana. Pero Brother Jericho, ano naman ang masasabi mo sa mga
okay naman ang pagkasama. Nagli-live-in na sila for so many years pero ayaw nila magpakasal. Pwede naman daw mag-live-in na lang. So, sinasabi nila na okay lang, no? Mm. Okay lang naman. Pero kung ikay magmamahal, bakit ko sinasabi na sila ay takot, no, ng magmahal ng todo? Dahil para kang may reservation, no? Mm. Okay lang naman. No, okay lang naman na magsama na. Kasi baka mamaya may Mhm. Hello. karugtong siya eh. Ikaw, Brother Joshua, anong masasabi mo sa mga napag-usapan natin ngayon? Well, napaka helpful ng topic lalo coming from a point of view of a former seminarian, 'di ba? Mm. So dumaan yan sa matinding formation ng mga pare, ganun, napag-aralan Mm. nila yung concepts of faith. And ayun, it's so important na wag i-treat yung kasal as a piece of paper. Kasi gaya nga nung sinabi mo, itong celebrity nasaktan siya ng Mm. sobra kasi produkto siya ng failed marriage. That's the point. Kung tatratuhin niyo po kasi ng tama or hindi niyo iaalis si God sa equation ng marriage, hindi maaapektuhan nito yung magiging family kasi ang goal ng pag-aasawa o ang sakramento ng kasal is to build a Christian family. And kung wala yung basbas na yun ng sacrament, what is Christian in there, 'di ba? Mm. Nasaan ang Christian family doon? And ang pinaka maaapektuhan sa failed marriages ay ang mga bata, which is for Mm. me being safeguarded by that blessing of the sacrament of matrimony. Mm. Mm. At syempre, wag natin kakalimutan na kahit na ganun na yung nangyayari sa paligid, alam naman natin na talaga naman kahit ako, sa mga kamag-anak pa lang, sa mga kaibigan, ang dami ko na nawiwitness ngayon. Talaga mapapanghinaan talaga tayo ng loob. Pero yun nga, kakapit pa rin tayo. Wala tayong choice kundi kumapit talaga. At kung ano man yung mga kinaharapan natin, ang dami naman po kasing mga grupo sa simbahan na masasabi Pwedeng natin na malapitan. pwedeng malapitan. Nandyan yung may mga counseling services tayo. At may mga grupo nga rin tayo ng simbahan na talagang ako personal na talagang humahanga ako. First time kong kasing umattend ng ilang mga grupo ng simbahan, no? Gaya po ng Couples for Christ, ng Marriage Encounter, Foundation of the Philippines. Doon ako nakakita na talaga sobrang mga, hindi ko masabi matatanda, hindi ko na nagbabanggit ng ganon, mga young emeritus talaga. Ang dami nila doon. Yung emeritus. Mga nasa 80s, nasa 70s, sila pa rin. Talagang lubos na Diba? nakakatawa, brother. So, hindi mo masasabing marriage is a piece of paper, di ba? Yes, May, Brother Joshua, ito nga, may mensahe nga si Brother Jericho. Ano yung kanyang mensahe sa mga kapatid natin na so, gustong ayun. magpakasal o pinanghihinaan? So, ang naging punto siguro nyo dito, sa mga kapatid natin na may Mm. bokasyon sa pag-aasawa, huwag matakot. Hindi ito tungkol sa gastos, kundi isang grasya ng Diyos. So, ayun, ang Yan. pag-aaway, pagtatalo ay kasama sa pag-aasawa, pero gamitin ito into positive, turn it into positive na mapapatibay yung relationship nyo. At syempre, balak namin, sana sa susunod na panahon ulit, Brother Jericho, Brother Joshua, makasama muli namin kayo dito sa programang Click the Light. Dahil ito ay para sa laiko. Laiko Yes. na namumuhay ng ordinaryong Yes. Kung loloobin ni buhay. Lord, why not? Maloloobin ni Lord. Yes. Kaya ito, Brother Jericho, kung naririnig mo kami ngayon, pwede mo bang basahin yung Acts quotes for the day? Quote for the day. Oo. Before the truth can set you free, you need to recognize which lie is holding you hostage. Yun. So, hindi, Yun. unknown nga siya, actually siya, pero hinahanap natin kung kanino nag-source to. Dahil, syempre, bakit naniniwala ng mali ang mga tao? Dahil mayroong nag-hostage sa kanya. So, bakit may ilang tao na hindi naniniwala sa kasal? Dahil meron din siyang mga marriage breakdown na nag-hostage sa kanya, na nawi-witness niya. Kaya po, ate paalala sa ating mga audiences, ano yon, Brother Joshua? Ang ating kanilang paalala sa social media ay wag Wag lang like, wag lang share ng share. dahil sa gitna ng dilim, anong dapat natin gawin, Brother Jericho?
always click the light. Ayun. Yun. Maraming salamat Click po the light. mga kapatid at sa susunod po muli na taon dito po sa Click the Light.